Hulyo 26 na si Bombo Lawrence makiguban kaninyo hangtod alas 2 karong adlaw. Mga kabombo karong Lunes na gyud ang ikaupat nga State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Doon natin makauban karon usa ka political observer in connection usab sa atong State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. karong adlaw nga Lunes. Nasa Zoom karon ang atong higala si Sir Ben Cyrus Illorin. Sir, mayong udto sir. May uto, Bombo Lawrence, may uto sa tanang nga paminaw sa imong programa. Yeah, May uto kagende oro. Pinoy Action, Pinoy Action. Pinoy Action, no? Sir, unsay imuhang mensahe, no? Pangapanglantaw nimo sa karong Lunes, no? Kay mo report ang atong presidente unsay mga nakita nimo mga notable accomplishments ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ug tan-aw na to objectively ang dagan sulod sa upat ka tuig ni President Marcos. Ang pinakadako nga iyang nahimo, I think, would be having a stable economy. Ang atong recovery gikan sa COVID. Although ang problema sa inflation bag-o pa lang na-address gyud. And ang expectation nato going to his fourth year, ma-feel na sa katawhan ang epekto sa mga panikamot sa gobyerno nga ma-address ang issue sa inflation. Ikaduha, maayo ang gihimo ni President Marcos sa foreign policy. Ang himo niya o geopolitical alliances, di lang sa US but Japan, Korea, Australian, ASEAN nations. Kini siya pivot sa pro-China foreign policy sa kanhi administrasyon. Na importante kini, ilabi na atong i-relate kini sa trade. No, karon no gisaway ang administrasyon tungod sa 1% ra ang hangyo nato nga 1% ra nga tariff atong nahangyo sa US. Pero critics will always criticize, no? Pero ug tan-aw nato ni siya is, I think, is a favorable, that's the best deal we can have, considering that similarly situated countries like the Philippines, like Bangladesh and other countries, nasa 35%. And dili man nato ni siya ma-blame sa atong nasod lang. We're dealing with the Trump administration, which is famous or infamous for raising global tariff tungod lagi sa pagsuporta po sa iyang programa nga himuong economic giant makarecover sa economic recession ng US o makalamang sa iyang trade war with China. I think that the President and his economic team did make a good stand. 1% reduction is better than none under the circumstances. Pero daghan lagi mo saway. But ang atong trade biya, mayo biya ang dagan karon. On the other hand, like zero tariff gikan sa US nga mga products, kato mahidi ko sa state side ya, barato po ang mga imported products sa US. Pero importante gini ni Bumbulo is for the Philippines to diversify its market o dina sa iyang foreign policy, diversify ang relationship. We hope that the current administration will be addressing that. Kay kini mga itong economics and even our politics, doon mga influence sa geopolitics. We hope that going into the last half of his administration, there will be less politics, less divisiveness. While wala kita nalipay sa decision sa Supreme Court, pero if that would reduce political divisiveness, that would be pinakadako nga dividendo sa katawhang Pilipino. Ang sa nakita nato karon mismo sa liberal nga grupo pero na may maayong relasyon sa Malacañang, and in fact ang hugon-hugon is si
Senator Kiko Pangilinan o si Senator Bob Aquino will be joining the majority bloc in the Senate. I view this as consolidation of politics, not for electoral fights, kaya 2028 man ang election, pero para mapaspasan ang uh, executive legislative agenda sa atong gobyerno. And I hope ang katong gusto gid nga i-divide ang nasod, especially diri sa ato sa Mindanao, hangak na. Tutok sa trabaho, daghan kayo, tulubagon, climate change impacts is really battering us. Dako na sa nga trabaho. It cuts across infrastructure, agriculture, energy issues. So muna siya, I want nga, I hope the President will have a very constructive and clear plans for the remainder of his term. Sir Bensay, daghan po ang misaway no kay murag i-compare lagi nila sa time ni sa Duterte administration nga build no. Mo nang daghan mo ingon nga walay tangible na wala daw sila nakita or tangible nga nakita ubos sa Marcos administration. So, say tanaw ni mo na, sir. On the contrary, Bumbo Lawrence, if anything that the Marcos administration is at fault is ang problema sa iyang communications team. In fact, nakalima ka sekretary na sa PCO. The Duterte administration was very good at promoting the build, pero unsa ba atong mahinduman nga significant nga build nga iyang nahuman? Ang Mactan Cebu nga tulay, panahon pa na ni Gloria Macapagal-Arroyo ang plano. Panggil Bay, panahon pa gyapon na ni Gloria Macapagal-Arroyo, tulo ka presidente ang nilabay. Ang Mindanao Railway nga gipanghambog asaman. So that was all propaganda. Nga dili nato makita unsa ang iyang agi. And I think this administration has done better in terms of infrastructure than the previous administration. It just needs to communicate to the public its achievements. No, muna lagi nga we hope that with Secretary Dave Gomez karon sa Presidential Communications Office, the government will be able to communicate to the public to be fair to itself and sa iyang mga paningkamot. Kay daghan gid pug kayo og detractors. Like the data is just there. Ang problema is wala siya na-communicate og tarong. Alright, so Sir Bensay, no, siguro imong mensahe pod sa atong mga katawhan, labi na kay karong Lunes na gyud, no, mo report si Presidente Marcos. Yes. Sige, sir. This past few months, kami sa Pinoy Action have been facilitating conversations with consumers, business and industry diri sa atong rehiyon. Apil na sa atong target makaver ang Mindanao. Pero so far ang atong na cover is ang rehiyon. Ang igawas gid nga isa sa top concerns nga or problema sa mga negosyante ang mahal nga presyo sa kuryente. No, nagpaygayon og study ang Oro Chamber ug taas gid kayo ang kuan nasa 20 to 50% ang kuryente. Ang sa Chamber of Industry usab dili maka-expand atong mga manufacturing, atong industries tungod sa presyo sa kuryente. Daghan mga kumpanya nga gusto mo invest sa Mindanao, ilabi na din sa steel industry, dili makasuwakod pagtan-aw nila sa mahal ng kuryente. Now, namin nakita nga low-hanging fruit o atong i-relate kini sa energy transition nga kinahanglan sa Mindanao and in fact Philippines nga ato nagyong putlon ang atong too much dependence on fossil fuel like coal and diesel kay gawas nga hugaw siya naka-contribute sa too much carbon emission and deposits in our atmosphere that is the cause of severe and more frequent weather disturbances. Mahal gid siya, mahal kay very volatile and sensitive sa mga konflikto o problema sa kalibutan. Yeah.
Now we have more than 1,000% sun. We have more than 100% hydro. We have a lot of wind. Why do we have to rely on fossil fuel nga imported? 98% karon itong reliance. Mhm. Now, this time among wish list kang Presidente Marcos is iyang papaspasan ang energy transition ug sugdan nato din sa Mindanao pinaagi sa pag-rehabilitate sa Agos Pulangi Hydroelectric Complex di na lang sa Iligan, Lanao Sur ug dito sa Maramag Bukidnon. And I think that will be a very good start and ay mga maayong initiatives ang PISAM ang napukol with the private sector. Yeah. We hope it will get the support of the president and the DOE under Secretary Sharon Garin para masugdan na gyud kini. Okay, para makaginhawa ang atong mga negosyante, ug atong industries, atong manufacturing o usab nga ang mga konsumante makaginawa sa mahal nga presyo sa kuryente. Mahal ug hugaw pa gyud nga kuryente. Mukha na atong wishlist Ah, Bombo Lawrence. yeah, I hope ma-mention gini no sa SONA. Yeah, Sir Bensay, salamat kayog, happy weekend og maayong pagpaniud to.